Kapwa nasa Mindanao sina Acting Senate President Win Gatchalian at House Speaker Faustino Bojidi III araw ng Huwebes, June 11. Ito ay upang bisitahin ang mga komunidad na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol noong Lunes, June 8. Nagkita ang dalawa sa Alabel, Sarangani Province. Andun din sina Senators J.V. Ejercito, Erwin Tulfo at Mig Subiri. Ipinahayag ni Senator Gatchalian ang pananabik nitong makatrabaho ang House Speaker. Sagot naman ng House Speaker, magkita muli silang dalawa sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms at ito matagal ko ng kaibigan to. 2001 magkasama na kami ni Speaker Boji kaya excited ako makatrabaho. Pagkita tayo sa SONA. Sa SONA. Ilang linggo nang kontrobersyal ang Senado dahil sa issue sa liderato, subalit bago mag-adjourn si Nidye ay inihalal ng bagong mayorya si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. May posibilidad ding magsagawa ng special session para mahabol ng Senado ang mga nabinbin nitong trabaho. Samantala, nasa 139 na mga kongresista na ang nagpahayag ng suporta sa isinasagawang relief drive ng Kamara para tulungan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, aabot na sa 9.29 million pesos ang halaga ng pledge. Isang miyembro ng House Prosecution Panel si Congressman Jokno. Sa gitnaan niya ng patuloy na paghahanda ng Kamara para sa impeachment trial, inaalala rin ng House members ang kalagayan ng mga nasalanta ng matinding pagyanig sa Mindanao. Ang impeachment ay isang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Pero yung tulungan natin ang mga nasalanta nitong lindol ay isang humanitarian duty at duty din namin ito bilang mamamayang Pilipino. Well, we are in the middle of preparing for this constitutional trial, we are also not forgetting our duties to legislate and of course our duties to provide as much assistance and support as we can to those who were affected by the earthquake. Ayon kay Speaker D, target ng Kamara na maisama sa panukalang 2027 national budget ang halaga ng pondong kakailanganin para sa rehabilitasyon ng mga nasirang public infrastructure at facilities sa Mindanao. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon.